Nagulantang si Robin Padilla at patawa-tawa lamang sa tinuring ni dating Presidenteng si Digong Duterte sa proclamation rally sa Club Pilipino ng PDP laban senatorial bet. Grabe talaga itong si Digong, no? Nang sinabi niyang papatayin daw niya ang top 15 na senatorial balls para daw makapasok ang kanilang team, ang PDP laban senatorial lineup nito. Ito talaga si Digong, joke man ito pero masamang joke ito Kilala naman natin sa pagbibigay ng mga ganitong sasabihin papatayin, lalo na itong mga senator. Nakakalungkot lang senador dito si Robin Padilla Hindi lang itong usapin ng mga sinasabing nangungunang mga senatorial suspendin ito ng ahensya, lalo ng Senado na kinabibilangan ni Robin Padilla. Sasabihin papatayin nga para makapasok ang kanilang mga senatorial balls nga para sa midterm election sa 2025. Anong klaseng tao talaga ito si Digong? Napaparaning na yata ito sa mga sinasabi at binabawi naman at sasabihin ng kanyang mga kaalyado na ito lamang isang joke. Ito naman mga DDS supporter talaga na ngayon talaga blindfolded pa rin sa kanilang paniniwala sa mga Duterte. Alam naman natin na may bahid itong korupsyon, lalo na sa pag-upo nito si Digong sa loob ng 6 na taon sa ating mahal na inang bayan. Ngayon naman ang kanyang anak na nasasalang nga sa impeachment case na sinasabing pagkamkam din ng salapi ng taong bayan sa kanyang DepEd at saka sa kanyang Office of the Vice President. Wake up call ito sa ating mga mamamayang Pilipino na wag sana natin iboto ang senatorial lineup ni Digong Duterte, lalo na sa pamumuno ni Senator Bato de la Rosa, na alam naman natin na ito sa mga namuno sa mga Operation Tokhang, sinasabing crime against humanity sa kanyang war on drugs. At ito naman nagmamalinis na si Senator Bongo na wala daw siyang kinalaman sa mga pinaggagawang kalokohan ng kanyang amay, samantalang siya assistant to the president nga sa 6 na taon. Posibleng walang kinalaman ito sa sinasabing korupsyon, sinasabing war against drug, ng sinasabing crime against humanity, ang pagpapalaganap ng pogo sa ating mahal na inang bayan. Talagang hindi ka kapani-paniwala ang kanyang mga sinasabi. Kaya sa darating na halalan, maging matalino tayo kung sino ang iboboto natin. Bumoto tayo ng tamang kandidato para iluklok sa ating mahal na inang bayan na gagawa ng batas para sa pabor sa mamamayang Pilipino, na lalo na si Juan Pasang Cruz sa hirap ng buhay ngayon, sa taas presyo ng mga bilihin, serbisyong publiko pa rin na ating binabayaran sa tuwing sasapit ang due date ng mga ating bayarin. So ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimiran, magmamatsyag dito sa pang-araw-araw na buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.